Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands na isinugod sa ospital si Attorney Salvador Medy Aldea noong umaga ng Martes, March 18. Nakaplanong bumisita sana siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit habang nagre-register sa reception counter, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Sa mga post ni Senator Robin Padilla, makikita ang mga larawan ni Medy Aldea na nakaupo sa wheelchair at habang ipinapasok sa ospital. Ayon sa embahada, kasalukuyang ginagamot si Medy Aldea sa ospital, kung saan may kasama rin siyang isang kaanak. Nung dumating ako, medyo may kalungkutan. Nag-collapse si ES. Kaya medyo muna kami. Ako medyo nag-aabang pa ako kasi dumating na nga yung ambulansya. Ano po? Yun muna, nandito naman ako araw-araw para antayin yung aking pagpasok na ma-approve. Opo. Sa ngayon, yan ang nangyari. Dumating yung ambulansya kasi nag-collapse si ES. Alam nyo, sa airport pa lang kasi, dumating sila, nag-collapse na siya. Siyempre, yung haba ng biyahe. Ipagdasal natin itong mga kababayan natin na matatanda na. Isipin din natin yung kanilang mga kalagayan. Siyempre, marami na din yung mga tinatawag na maintenance ba. May mga pahingang kailangan dyan. Siyempre, sa ngayon, yung dumating na to, biglaan to. Pupunta ka pa sa lugar na pagkalamig-lamig. Siyempre, meron kumbaga may shock yung katawan. Pasalamat na lang po tayo. Medyo maganda yung mga medical service dito sa Dahig, sa Netherlands. Mabilis yung responde ng ambulansya na, may doktor na. Katunayan nga ako, binalik sa loob. Siguro, may hospital sila dyan sa loob siguro. Doon na kagad titingnan kung may nangyari. Tumama ba yung ulo o ano. Alam naman po na medyo malaking tao din si ES. Pag nag-collapse na gano'n, delikado yung ulo siya. Kaya po, shock pa po tayo. Pasensya na po kayo, shock pa po tayo. Salamat po. Si ES ay nasa ospital. Siya po ay na-confine. Bukas po natin siya mapupuntahan at makakamusta. Bukas. Na-confine po siya doon sa ospital kanina kung saan namin siya dinala. Lamig. Yun po. Binalita ko lang po sa inyo yung ating ES tunay na kaibigan ng ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay sa mga oras na to ay naka-confine po sa ospital. Bunga po ng pag-collapse niya. 3 beses na po siya nag-collapse. Una sa airport, pangalawa sa hotel, pangatlo doon po sa detention center. Yun po. Pagdasal po natin ang ating mga wag na po yung kulayan ng politika o ano pa man, bilang mga Pilipino at matatanda na po. Pagdasal po natin silang maging maayos. Salamat po. Ayun po ang mga nagaganap po dito. Pagdasal po natin ng mabilis na pag-ayos ng kalusugan po ni ES Salvador Medy Aldea. Opo. Siyempre po yan po ang best friend ng ating dating Pangulo. Napakahirap po siguro. Kasi siya po ang nakakakita kay Mayor araw-araw. Siya po ang merong permisong pumasok. Kaya po
tayo po yung nakikibalita sa kanya. Siyempre, ang lagi po nilang na sinasabi, okay si Mayor, maayos si Mayor, okay naman yung kulungan ni Mayor, okay yung selda ni Mayor, maayos naman yung pagkain, lahat po yun. Sinasabi ni ES. Pero iba naman yung sinasabi ng katawan niya. Medyo, siyempre, emosyonal ho yan. Iba yung pag tumama sa iyo ang emosyon, mahirap na depression yan. Kahit anong sabihin po natin ganda ng facility ng detention center na to, bilang isang nakulong po sa New Bilibid Prison, hindi pinag-uusapan po dyan yung sarap. Siyempre, kasama po yon yung maayos. Maayos. Kung sa maayos, maayos. Opo, pero yung pagkakasadlak, pagkakakulong, sa ibang bansa, at ganito pang ngayong kahigpit, sa isang 80 anyos na matanda, na may sakit, siguro po medyo kahit na sinong kaibigan maapektuhan ka. Kaya ganyan po siguro ang nangyari kay ES. Tinamaan na rin ng siyempre nangyari kay Mayor. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre may adrenaline niya, yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan ng katawan mo, pagod mo, di natutulog, wala pong tulog todits. Kailangan po kumilos, mabilis ang mga kilos nila. Hindi nga po natin sila iniistorbo sa kanilang mga aksyones. Nakasuporta lang po tayo dahil talagang ang aksyon po nila dito talagang mabilisan. Opo, iba po ang ano din dito takbuhan sana maging mabuti na si ES. Umalis naman po ako doon, siya po yung nagpapahinga. Maayos. Umalit na po yung brother-in-law niya, ang nandun. Yun po, nandito pa rin po ako. Inaantay po natin kung mapagbibigyan po tayo ngayong araw na to na makapasok.